Mga kahops, paano kung sabihin ko sa inyo na ang import na nag-a-average ng halos 39 points per game, posible pa ring mapalitan? Oo, tama ang narinig ninyo. Sa kabila ng monster numbers, lumalakas ngayon ang usapan na posibleng gumawa ng malaking desisyon ang TNT bago mag-playoffs. At ang dahilan, hindi scoring ang problema, kundi chemistry, effort, at sistema ng buong team. At matapos ang matinding laban kontra Magnolia, parang mas lalong uminit ang isyu sa loob ng kampo ng TNT. Kaya ang tanong ngayon, mas importante ba ang superstar talent o mas mahalaga ang solid team chemistry? Sa huling laban kontra Magnolia, kitang-kita talaga ang frustration sa side ng TNT. Habang umaarangkada ang hotshot sa magkabilang dulo ng court, tila nawala naman ng direksyon ang TNT. Halos lahat ng galaw ng Magnolia ay gumagana, mula sa kanilang outside shooting hanggang sa kanilang depensa. Imagine this, 8 out of 12 sila mula sa 3-point area sa crucial stretches ng laro. At hindi lang iyon, sobrang disciplined ng kanilang depensa kaya hirap na hirap makahanap ng rhythm ang TNT. At dito na nagsimulang mapansin ng marami ang mas malalim na problema. Hindi na lang ito tungkol sa panalo o talo. Mukhang may disconnect na talaga sa loob ng sistema ng TNT. Dati, kilala ang TNT bilang isa sa pinakamapanganib na shooting team sa PBA. Mabilis gumalaw ang bola, maganda ang spacing, at halos lahat ng players involved sa opensa. Pero ngayon, parang iisa na lang ang takbo ng laro nila. Bigay kay import, hintay ng isolation, sana makascore. At kapag hindi gumana iyon, hirap na silang bumawi. Mas dami-dami rin ang turnovers nila. Minsan halatang hindi alam ng mga locals kung kailan sila aatake o kung kanino iikot ang opensa. Kahit ang veteran na si Jason Castro, hindi na itago ang pagkadismaya. Ayon sa mga reports, gusto niya ng mas maraming guards na kayang tumulong sa pagdala ng bola at mag-organize ng opensa. At kung iisipin mo, may punto naman siya. Hindi pwedeng lahat nakaasa sa import lalo na kapag playoffs na, kung saan bawat possession sobrang importante. Mas lalong napapansin ng fans ang difference kumpara noong panahon ni Rondae Hollis Jefferson. Noong si RHJ pa ang import ng TNT, hindi man siya palaging top scorer ng liga, ramdam mo yung leadership at chemistry. Siya yung tipo ng import na inuunang pasiglahin ang teammates. Kapag may open shot ang locals, ibibigay niya. Kapag kailangan ng energy, siya unang lalaban. Kapag nawawala ng kumpiyansa ang kakampi, siya yung magtataas ng moral. Kaya mas balanced noon ang TNT. Ngayon kasi, kahit mataas ang scoring average ng current import nila, parang bumababa naman ang confidence ng locals. At iyon ang delikado. Dahil sa playoffs, hindi sapat ang isang player lang ang mainit. Kailangan buong team gumagana. Isa pa sa pinag-uusapan ngayon ay ang body language at attitude ng import ng TNT. Napansin ng fans na kapag lamang sila o nananalo, very energetic at expressive siya. Pero kapag nahihirapan ang team, parang nawawala ang energy. Nagiging visibly frustrated. At minsan naapektuhan pati teammates niya. May mga pagkakataon pa nga na makikita mong sobra siyang dismayado sa loob ng court, tulad noong pagpunit umano niya ng jersey dahil sa frustration matapos ang isang laro. At kahit gaano katalented ang isang player, kapag naaapektuhan na ang morale ng team, malaking issue iyon para sa coaching staff. Habang tumatagal din ang conference, mas natututunan na ng ibang teams kung paano depensahan ang TNT import. Napapansin na medyo mabagal siya sa transition defense. Kapag mabilis ang kalaban sa fast break, nahihirapan siyang humabol. Madalas din siyang targetin sa pressure defense dahil may tendency siyang mawala ng bola kapag aggressive ang depensa. At syempre, sa playoffs, lalong hahanapin at aatakihin ng kalaban ang mga kahinaan na iyan. Ngayon ang pinakamalaking tanong, dapat na ba talaga siyang palitan? Sa isang banda, sayang talaga. Hindi biro ang talent at scoring ability ng import na ito. Hindi ka basta-basta makakahanap ng player na kayang mag-average ng halos 40 points kada laro. At aminin natin, malaking hatik din siya sa fans at viewership ng PBA. Pero sa kabilang banda, kung hindi naman nagtatranslate sa consistent wins at magandang chemistry ang kanyang production, baka kailangan talagang pag-isipan ng TNT ang direksyon nila bago pa maging huli ang lahat. Dahil habang papalapit ang playoffs, mas umiinit ang kompetisyon. Wala nang madaling kalaban. At bawat kahinaan, siguradong pupuntiryahin. Sa ngayon, nasa TNT management at coaching staff ang napakalaking desisyon. Mananatili ba sila sa isang explosive scorer na kayang magdala ng team anumang gabi? O pipili sila ng mas balanced na import na mas babagay sa sistema at makakapagpalakas sa buong lineup?
Isa lang ang sigurado, kapag hindi agad nila naayos ang chemistry at consistency nila, posibleng maging delikado ang playoff run ng TNT ngayong conference. Ano sa tingin ninyo mga kahops? Dapat bang manatili ang TNT sa kanilang current import? O mas magandang humanap sila ng player na mas swak sa sistema nila? Comment nyo lang ang inyong opinion dahil gusto kong marinig ang takes ninyo dito. At kung mahilig kayo sa latest PBA updates, basketball stories, analysis, at maiinit na usapang hoops, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe dito sa Race Hoops Universe. Maraming salamat sa panunood mga kahoops, at magkita-kita tayo sa next video.